Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's ngayon po ay araw po ng linggo, November 9, 2025. At sa mga oras po na ito ay tayo po sa Metro Manila ay under tropical cyclone wind signal number 3. So signal number 3 po tayo mga kababayan. Ngayon sasabihin ng iba, signal number 3 ba yan? Wala namang ulan, parang ambon lang. Mga kababayan, wag po tayong magpakampante ha. Hindi po ibig sabihin na wala kayong masyadong nararamdaman sa ngayon, mali na po itong anunsyo ng Pag-asa. Hindi po. Yan po ay babala sa atin para maghanda po tayo. Kasi baka pag binaliwala natin yung warning ng Pag-asa, baka bigla tayong magulat na lang at makot off guard. Kaya ngayon pa lang sinasabi na nila na tayo po ay nasa ilalim po ng signal number 3. So imbis na batikusin natin itong Pag-asa, maghanda na lang po tayo. At kasama po sa paghahanda syempre ay manatili po tayo sa ating tahanan, i-secure po natin ang ating mga gamit, ang ating kabahayan. Kung sa tingin ninyo yung bubong ninyo ay medyo kayang-kaya hanginin, patibayin nyo na po. Hindi yung ngangawa kayo ng ngangawa. At pati Pag-asa babatikusin ninyo. Alright, so signal number 3 po tayo dito sa Metro Manila. At ito pa mga kababayan, wag na wag po kayong basta maniniwala sa mga post sa social media. Napakarami pong post sa social media na ang nangyayari, natatakot po itong ating mga kababayan. Siguraduhin nyo po na legit po yung mga nakikita ninyo. Kasi katulad po nito, ito mga kababayan nag-post po si Harry Roque. At hiramin ko lang itong video ni Mr. Alfred Mark Guzman. Okay sir, peran po muna ng inyong video. Okay? So ito si Harry Roque ay nag-post po. At ipinost po niya yung litrato ng mag-asawa na nasa gitna po ng baha at magkayakap. At ayan, parang air condition unit po yung pinapatungan nila. Yang kinaupuan nila at magkayakap po sila yung dalawa pong matandang lalaki at babae. Alam nyo mga kababayan, marami pong napeke dito. Akala po nila ito po ay nangyari dito sa Pilipinas. Pero ang totoo, hindi po. Hindi po yan dito sa Pilipinas. At isa po sa napeke ay itong si Harry Roque. At itong peking picture ginamit pa para manira. Ito kasi mga kababayan, sabi ni Harry Roque, mga kawatan na kinurakot ang pondo para sa flood control, makakarma kayo. Sino ang hindi mahabag sa larawan na ito? So nakita ko rin yan mga kababayan. At nakakalungkot tingnan yung sitwasyon. Pero hindi pala ito nangyari dito sa Pilipinas. Hindi po ito nangyari sa Pilipinas pero sinisi yung mga flood control dito sa Pilipinas ni Harry Roque. Pero mo, abogado ka, hindi ka nag-fact check. At buti na lang dito sa ating kababayan kay Alfred Mark Guzman, na fact check niya at na-debunk niya itong fake news ni Harry Roque. Kaya mga kababayan, wag po tayo basta-basta maniniwala. Marami pong post ngayon sa Facebook na ang layunin lang ay siraan ng gobyerno at takutin itong ating mga kababayan. Ito, pakinggan po natin itong post ng ating kababayan. Hello guys, good evening dito, good morning dyan. Eto, may may fake news na naman ito si Binibini Balakbak lang Hari. Eto, basahin natin Ang sabi niya rito, mga kawatan. Si Binibining Baklang Hari. Si Binibining Baklang Hari daw, si Harry Roque. Na kinurakot ang pondo para sa flood control. Makarma kayo, sino ang hindi mahabag sa larawan na ito? Guys, pinapalabas niya na ang larawang ito ay sa Pilipinas, somewhere o sa Cebu o kung saan pa man. Pero ang pinapalabas niya, ito ay sa Pilipinas nangyari. Ngayon, ide-debunk ko ito. Pero bago ko i-debunk, eto mga didilis, makinig kayo Hindi ko na alam kung saan ang gagaling ang kapal ng inyong muka, ang tibay ng inyong dibdib, ang tigas ng inyong mga kalyo sa inyong mga bunganga at sa inyong pagmumukha. Isipin ninyo,
Natitiis ninyo itong mga fake news na ito ni Binibini Baklang Hari at paniwalang paniwala kayo na ito nga ay sa Pilipinas. Eh di ba, hindi ko alam kung siya talaga ay bobo o kayo lang ay tatanga-tanga. Ay hindi, tanga talaga kayo. At talagang bobo kayo, di ba? Pero ito ay sobra. Palibasa, alam niyo mga utu-utu kayong mga didilis, ginagago kayo ni Binibini Baklang Hari. Pinapaniwala kayo at nagtatrabaho at sinasabi niya sa Pilipinas ito. Eto, ipapakita ko kung saan yan, ha? Ididibang ko. Tingnan ninyo at pwede nyong research dahil nakalagay naman dito kung saan nyo makikita, i-research nyo rin para malaman ninyo na fake news itong si Binibini Baklang Hari at hindi ito sa Pilipinas, kundi ito ay sa Mexico. Tingnan nyo. Yan, nakita nyo yan ha. I-check nyo sa The Economic Times. Ayan. Ayan yung picture. Ayan yung mag-asawa. Okay? Ayan o. Mexico flood viral video. Gesture of love and tragedy. Elderly. Ayan po, The Economic Times. I-search nyo na lang. Eto pa. News.com.au. Anong sabi dyan? Couple embraces during deadly floods in Mexico. Uploaded October 15, 2025. Ayan o! Ayan o! Yung picture! What the heck? Ano na? Mga didilis! Gusto nyo ba? Eto ba? Ayan o. Couple embraces while waiting to be rescued amid deadly flooding in Mexico. ABC7. Ano na? Mga didilis, buhay pa ba kayo? Hindi pa ba kayo nahihiya sa pinagagawa nito ni Binibini Baklang Hari? At naniniwala pa kayo rito? Tingin niya. Fake news siya, fake news. Isipin mo, pinapalabas siya sa Cebu ito, ha? Diba? Ibalik natin sa kanyang picture. Sige, sa kanyang post. Ito. Ayan, diba? Mga kamatanda mo, tingnan mo ang ginamit na picture. Diba, ang bobo lang. Ganyan, si Binibini Baklang Hari. Lawyer yan ha, abogado, pero naging tanga na. Naging bobo na. Isipin mo, hindi na marunong mag-fact check. Palagay ko, alam niya yan eh. Talagang sinadya lang niya dahil nga, wala namang ibang gusto yan kundi ang bulahin kayo at utuin kayong mga didilis. Dahil utu-utu nga kayo, paniwalang-paniwala naman kayo. Diba, nagsama-sama kayong mga bobo. Sorry lang, debunk na naman ang didilis. Sa mga bobong didilis, sa kagaya ito yung Binibini Baklang Hari, manatili kayo mga bobot may science sapagkat ang may side ay lagi high blood. Bye! Okay, so yan mga kababayan ha. Marami pong na peke yung litratong yan. May kakilala ko, akala nila sa Pilipinas. So nadibang po ng ating kababayan na hindi po ito sa Pilipinas nangyari. Kaya maging mapagmatsyag po tayo, maging mapanuri po tayo. Kasi ang dami po ngayon na nagpo-post sa Facebook, lalong-lalo na yung mga didilis, kahit fake. Sa ibang bansa nangyari, kahit sa mga rallies, ganun eh. Nagpo-post sila ng mga lumang video, o kaya naman video sa ibang bansa kapag may rally sila. Para lang kunwari, pakita na napakarami na ng tao. So, mga kababayan, ingat po tayo kasi naghasik lang sila ng takot sa ating mga kababayan para sisihin natin itong ating gobyerno. So, maging maingat po tayo. So yan, hindi po totoo yan Hindi po sa Pilipinas nangyari yan. Alam ko, marami pong napeke dito. Kaya ito, si Harry Roque, isa rin sa napeke. Tanga-tanga, isang abogado tapos mape-fake news ka. At mag-share ka pa, sisisihin mo pa itong gobyerno dahil sa nangyari dyan sa dalawang matanda na yan. Hindi pala dito yan, sa Mexico pala yan. Bobo talaga kayo. Kaya gulpik sarado kayo kay Mr. Alfred Mark de Guzman. Alright? So ito mga kababayan ito pa mga katangahan ng mga didilis. Ito mga kababayan si Robin Padilla. Ito, may sinasabi si Robin Padilla at matagal niya nang sinabi to. Sabi niya, if you arrest Bato, take me too. O kung arrestin niyo raw si Bato de la Rosa, isama niyo na ako. Dahil isa ako sa mga sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Walang iwanan yan. Sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan. Sa abroad pa. Masarap ang pagkain doon. Sinabi to ni Robin Padilla dati pa. Pero ngayon, nasan ba si Robin Padilla? Nasan si Duterte? Akala ko ba sasama ka kay Duterte? Sanay ka makulong. Nasan ka ba? Kasama mo ba si Duterte? Dapat sumiksik ka ron. At siniksik mo yung sarili mo. Alam niyo mga kababayan, ito pong mga ito, si Robin Padilla. At mamaya pag-usapan natin si Ipe. Si Ipe, ganun din Pero si Robin muna. Ito si Robin Padilla, ang lakas ng loob magsalita.
Pag inaresto raw si Bato, isama siya. Paano ka isasama? Unang-una, wala ka naman dun sa wala ka namang warrant of arrest. So, paano ka arestuhin? So, napakadaling magsalita. Sama nyo na ako. Para lang ipakita na kunwari, hero siya. O nagbabaya-bayanihan. Kunwari, talagang concern siya kay Bato de la Rosa. Ewan ko, nagpauto si Bato de la Rosa dito sa sinasabi ni Robin Padilla. Hindi naman mangyayari yan Hindi naman mangyayari yan na pag inaresto si Bato, isasama ka dahil gusto mo? O sinabi mo, hindi. Diba? Tapos pag kayo naman hinuli, sabihin nyo, due process. Diba? Mema lang itong si Robin Padilla. Mema lang. Diba? Sabi niya, ako isa sa mga sumuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa drug war. Walang iwanan yan. Nasamahan ko sila kung saan sila. Bakit nandyan ka o nandito ka sa Pilipinas, wala ka sa dahig? O hindi ka nakakulong doon sa kulungan. Kasi hindi naman mangyayari yun Mema lang yan. Kunwari lang yan para at least yung mga utak na mga didilis na mababaw na makitid, maloloko ninyo. At iisipin nila na talagang kayo talagang dedicated at mahal na mahal nyo si Duterte. Pero ang totoo, hindi naman talaga. Mema lang, sinasabi nyo lang. Diba sabi nga niya, kapag sununog nyo ako, mangangamoy Duterte ko sabi niya. Pero nasan ka? Kasama ka ba ni Duterte na sinasabi mo gusto mo nga sumama? Wala kasi hindi naman mangyayari yun Puro dakdak lang. Pwede sabihin yun. Kahit ako, sabihin ko, sige, pag nahuli, napababa niyo si Marcos, bababa din ako. Saan ako bababa? Napakadali po magsalita. Pero, mema lang. Mga nagpapa-epa lang. Katulad nito, si Philip Salvador. Nasaan na si Philip Salvador? Sabi niya, handa akong ibigay ang aking buhay kay Duterte. Subukan niyo lumapit kayo kay Duterte. Ako ang unang haharang dyan. Nasa na si Philip Salvador nang hinuli si Duterte, dinala sa dahig. Nasaan? Wala. Nasaan ba si Philip Salvador? O baka nandun. Nandun sa kasiping si Baka kasama niya alam niyo na yun, ayoko magsalita. Pero alam niyo kung sino yung tinutukoy ko. O baka kasama niya yun. Kunwari pa na, handa ko ibigay ang aking buhay para kay Duterte. Di ba yung mga ganun yung mga banat niya? Ako ay tatakbo bilang senador para kay Duterte. Anak tanto ko Kaya hindi nanalo Kasi, pero mo tatakbo ka para kay Duterte, hindi para sa taong bayan. So yan, mga puro pa epal. Puro lang salita na alam naman nila sa sarili nila, hindi mangyayari yung sinasabi nila. Yung mga DDS naman tuwan-tuwa. Mga uto-uto. Eto pa, isa pang bobo din. Tingnan mo Isa pang bugok ito. Ito, si Greco Belhica. Sabi niya, mga kababayan, if government will arrest Bato the same way they kidnap PRRD, then they can do it to any one of us. Yan ang pag-isipan nyo. Kapag nahuli daw si Bato de la Rosa, katulad ng pagkakahuli kay PRRD, maaaring mangyari din yan sa atin. Kung nangyari sa kanila, sigurado mangyari sa atin yan. Sabi ni Bellica, tanga ka ba? Napakatanga mo naman. Bakit mangyayari sa amin yung nangyari kay Digong at mangyayari kay Bato de la Rosa? Wala naman kaming kinalaman dyan sa sa crime against humanity. Ano mangyayari sa amin yan? Mangyayari yan, yung ganyang paghuli, kung ikaw ay sangkot sa katarantaduhan. Kung ikaw ay kasama dyan sa sa ginawa nilang tukhang, yan kasama ka. Kung ikaw ay gumawa ng krimen, yan kasama ka, huhulihin ka. Pero kapag ikaw ay law-abiding citizen, ano ikatatakot mo? Hindi mangyayari sa iyo yan at never mangyayari sa iyo yan. Sinasabi niya mangyayari din daw sa atin. Paano mangyayari sa atin? Ano bang kinalaman namin dyan? Ikaw ay mahuhuli. Ikaw talaga ay mananagot sa batas kung ikaw ay gumawa ng krimen. Gumawa ka ng katarantaduhan, nagnakaw ka,
naggorgor ka, katulad nila. Ayan, pwede ka managot sa batas. Pero kung ikaw ay law-abiding citizen at ikaw ay lumalaban ng patas, hindi ka nangaagrabyado ng kapwa mo Pilipino o kapwa mo kahit sino, hindi ka nagnanakaw, hindi mangyayari sa iyo yan. Kaya tanga rin tong Grego Belica na to. Bakit lahat ng mga Pilipino ay idadamay mo dyan? Hindi pwede nilang gawin sa atin yan. Lalong-lalo na kung tayo ay walang ginagawa masama. Diba? Katangahan din ito. Alam nyo, ito mga DDS talaga sabi sa inyo, mema lang eh. Mema sabi lang ito mga tulonggis na ito. Ang totoo, talagang ano lang sila. Gusto lang nila siraan ng gobyerno. Paano mangyayari halimbawa sa akin, paano mangyayari sa akin yan? Kung kinidnap daw si Bato, si Duterte, sila nga na-kidnap, sila ay nahuli, tayo pa kaya? Ikaw pa kaya, BMT? Ba't naman ako mahuhuli? Ako po ay law-abiding citizen. Hindi naman ako gumagawa ng katarantaduhan. Hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako pumapatay. Ba't nila ako hulihin? Hindi ba bobo rin to si Belica? Ang tanga-tanga. Kayo talaga, ito, basahin nga natin. Ito, sabi dito. Umagang-umaga makakabasa ako ng katangahan. Nasa script nyo pa rin talaga na kinidnap si Digong. Natokhang lang naman siya ng ICC. Parang magpo-promote ka pa ng fear. Nananakot siya eh. Sinasabi niya, mga Pilipino, pwede mangyari sa inyo to. Huwag kayo maniwala. Hindi mangyayari sa inyo to kung wala kayong ginagawang katarantaduhan. Diba? Kung kayo ay law-abiding citizen, wala kayong dapat ikatakot. Nananakot pa tong kupal na to eh. Nagpo-promote ka pa ng fear. Isabuhay po sana natin ang script ninyo noon na bakit kayo matatakot kung wala namang kayong kasalanan. Diba? Bakit kayo matatakot kung wala kayong kasalanan? Yung mga sangkot dyan sa tokhang, kapag kayo ay nilabasan ng warrant of arrest, magtatago kayo. Bakit kayo matatakot kung wala kayong kasalanan? Bakit kayo matatakot kung hindi kayo sangkot? Si Harry Roque, bakit ka nagtatago? Ba't hindi mo harapin yung kaso mo? Bakit? Kasi nga, guilty ka. Guilty ka. Kasi kung hindi ka guilty, haharapin mo yan. At kung talagang wala kang kasalanan, ba't ka matatakot na harapin yung kaso mo? Kaso dahil nga ikaw ay nagtatago, di obvious na ikaw ay guilty. Diba? So ayan po mga kababayan, napakabobo talaga ilang mga didilis dito. Basta lang sila ay makapagmema, mema sabi lang, at makapag-asik ng takot sa ating mga kababayan at ma-instill sa kaisipan ng bawat Pilipino na ito ngang si Duterte ay na-kidnap at si Bato ngayon kikidnapin at ito mga Pilipino ay kikidnapin. Pwede mangyari sa atin yan. Sabi ni Belica. Hindi po mangyari sa atin yan kung wala po kayong ginagawang masama. Kaya wag po kayo maniniwala dito kay Greco Belica. Ito po yung mga didinis na talagang gusto lang siraan ang gobyerno. Mga gustong pabagsakin ang gobyerno sapagkat gusto nilang iupo si Sara Duterte. At kapag naupo si Sara Duterte, sino ba ang makikinabang? Di sila. Mapipwesto sila sa gobyerno ni Sara Duterte at sarap na naman ang buhay. Ngayon hindi sila makaporma eh. Kaya ganyan ang ginagawa nila. Tingnan ninyo, kapag nailagay nila si Sara Duterte sa pwesto bilang presidente, balikan niya sa pwesto. Yung mga didilis na maiingay, ayun lang naman ang habol nila eh. Ayun lang habol nila. Ilagay si Sara Duterte sa pwesto para doon sila makakapwesto sila sa gobyerno at alam nyo na kung anong gagawin na itong mga ito. Diba? So, ayan mga kababayan. Ito si Robin Padilla, huwag kayo maniwala dito. Pa-epa lang to. Mema lang ito. At ito na mga post ni Harry Roque na ginamit pa yung picture na hindi naman pala sa Pilipinas, na-debunk. Ito po ay nangyari sa Mexico. Kaya mga kababayan, huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga bali-balita, sa mga videos na inilalabas, lalong-lalo na ngayon na tayo po ay naharap sa isang tropical cyclone. At nasa signal number 3 po tayo dito sa Metro Manila at sa ibang lugar po ay signal number 5 na.
So, wag po tayong magpo-post ng mag-share ng mga litrato o videos na kaduda-duda. Kasi po, makakadagdag lang po yan sa takot sa ating mga kababayan. So, pinakamaganda natin gawin ay ipagdasal na lang natin na itong ating bansa, lalong-lalo na yung hinahagupit ngayon. Diyan po sa Catanduanes, diyan po sa Bicol Region. Alright, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.